Paano mo masasabi na hindi ka na niya ipagpapalit, na kontento na siya sa'yo, at seryoso siyang mahalin ka magpakailanman? Alam mo, kung nandito ka para maghanap ng confirmation, maghanap ng validation from Kuya M as your dating coach, I know, I'm telling you, it's more than ang marireceive mo at matutunan mo sa video na ito. And make sure na nakafocus ka. I'm telling you, kung gusto mo na ma-establish or kung gusto mo na mas lalo kang mahalin ng partner mo, let's go, simulan na natin. Anyway, I'm telling you directly na sa mundong ito, we don't know. We don't know kung bukas iiwan ka na niya. Kahit na ngayon ay sobrang sweet siya, ramdam mo ang kanyang pagmamahal sa kanyang actions at sa kanyang words. Nakikita mo ang kanyang pagmamahal, but we don't know ang future. Only God knows. And the good thing is that if you are connected with God and by His grace and mercy He will rely on you, then malalaman mo. Pero kung wala pa, don't worry. I will tell you the real secret of what should you do para meron ka ng kasiguradahan that He will be better and better person and He won't leave you. Okay? But anyway, gusto kong pag-usapan muna natin ang tatlo na may share ko sa video na ito na signs na hindi nga talaga siya maghanap pa ng iba or kontento na siya sa'yo. Okay? Proceed na tayo sa number 1. Indestructible siya. Yes, nakafocus lang siya at hindi siya magulo. Hindi siya magulo sa kanyang decision. At the same time, hindi siya hot and cold. Hindi siya magulo, even yung kanyang emotion. Hindi siya yung tao na seloso, masyado ng sobra-sobra. Alam niyo ba, most of the time, yung mga seloso pa, yung mga nagsasabi na ganito kasi ginagawa mo, sila pa yung may ginagawa talaga. Sila pa yung may tinatago talaga. Why? Kasi yung gawain nila ay pinapasa sa iba, nakikita na nila sa iba, nagiging illusion na. Kaya most of the time, akala nila yung partner nila or ikaw, yung manloloko or yung may tinatago or may sikreto or may kachat, kafling or kalandian na iba, yun pala wala. It's an illusion because they sink in sa ganyan na panloloko. Kaya napakasiloso nila. At sobrang gulo, hot and cold, di mo maintindihan nung kanilang gusto. Sometimes sweet, sometimes hindi, sometimes galitin, sometimes yun nga, sobrang selos. Hindi mo siya maintindihan. Alam mo kung totoo talaga, alam mo kung seryoso siya sa'yo, he is indestructible. Hindi siya magulo, hindi siya hot and cold. Kumbaga, kung meron siyang gusto para sa pamilya nyo, para sa'yo, nakafocus lang siya doon. Hindi ko sinasabing perfecto, hindi ko sinasabing hindi siya nagsiselos, hindi ko sinasabing all the time ay walang kaguluhan, kalituhan sa kanya. Meron. But, it's not always, okay? Nagigets nyo po yung point ko? Okay, balik na tayo sa topic. Indestructible siya. Kung meron siyang pinangako sa'yo, kung meron siyang kinomit sa'yo na something na hindi lang yung kanyang love, hindi lang yung kanyang puso, hindi lang yung kanyang attention. Kung meron siyang i-promise, talagang nakafocus siya doon. Indestructible siya. And mapapansin mo na nababawasan na din yung pag-outing nila, yung pakikisama niya sa mga kaibigan niya, sa mga tropa niya para mag-inom. Because nakafocus siya sa inyo, sa pamilya niyo, sa pag-grow, as pagpo-provide ng needs niyo. It's a sign na talagang kontento siya. It's a sign na seryoso siya sa'yo at wala siyang balak na ipagpalit ka. Unang-una sa lahat, hindi kanya kayang ipagpalit sa mga kaibigan niya. Sa ibang babae pa kaya. Okay? 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 Ayos. But, I'm telling you, wala nga kasiguraduhan. We don't know when devil will attack you na mayroon siyang ipapadala naman lalende sa asawa mo. We don't know kung makakaya niya o hindi. Pero, I'm telling you, there's a secret for it para malabanan niya. At pati ikaw ay malabanan niyo. Okay? Make sure na panoorin mo sa last part. Number 2 na sign ay kape muna. He is transparent. Transparent siya sa kanyang bank account, sa kanyang password, sa kanyang Facebook, sa kanyang lakad, sa mga lumalapit sa kanya. Very transparent siya. Nag-o-open siya sa'yo. Even nga sometimes mga lumalapit sa kanya and it's a green flag that he is into you, that he cares about you, that seryoso siya sa'yo. At ayaw niya na magkakaroon ka ng doubt. Ayaw niya na pag-iisipan mo na meron siyang ginagawa. Ayaw niya na nagwo-worry ka. Ayaw niya na magseselos ka. That is why he is transparent sa kanyang lakad, sa kanyang gusto sa buhay, sa kanya, sa messenger niya, sa Facebook niya, open siya sa iyo. Okay? Pero hindi po porke ganon ay samantalahin mo na.
You know what I mean. Okay? Proceed na tayo sa number 3 na sign. Ay, may plano siya sa'yo. You know, ang tunay na lalaki, may plano sa buhay, may plano sa pamilya, may plano sa mahal sa buhay, sa nililigawan. Hindi po siya easy-go-lucky, bahala na dyan. Most of the time, yung mga ganitong klase ng tao, hindi sila seryoso. Na pumasok lang sa relasyon kasi for fun, dahil sa uso, ayaw nilang mabihind sa uso na yung mga kaibigan nila, kakilala nila ay may jowa na, may asawa na, sila wala pa. Kaya pumapasok sa ganyan na relasyon. You know, it's a sign that he is into you, that seryoso siya sa'yo, that sobrang pagmamahal niya, that hindi ka iwan if meron siyang plano. In the first place, kung wala siyang plano sa'yo, tiyak na tiyak ko ito, anytime ay maaari kang iwan. Kasi wala siyang na-invest. Wala siyang hini-invest sa'yo. Hindi yan masasayangan. Hindi yan mawawalan. Kaya anytime ay pwede niyang i-give up ikaw. But kung meron siyang plano, bakit pa siya magsasayang na mag-invest sa'yo? Na magplano, na tulungan ka, na mag-invest ng bahay nyo, na mag-invest ng business nyo, na mag-invest ng network nyo, kung wala siyang plano ng forever. Alam mo kung bakit niya ginagawa yun? Dahil mahal ka. Dahil nakikita niya ng future na buhay na kasama ka. Okay? But, itong mga sign na tatlo na nibigay ko ay wala nga kasiguran. Actually, ang dami pa. But, kung gusto nyo malaman, marami akong video na ginawa. Dahil hindi naman talaga dyan yung focus ko. Gusto mong focus sa ano ba ang gagawin mo kung wala ka namang kasiguradahan talaga. Yes, wala kang kasiguradahan. At ang nakakalam lang ng future is si Lord. Ngayon, listen. And listen to me carefully. Meron lang akong i-share sa inyo na verse na alam kong ma-bless ka. Alam kong this is not common. I mean, this is common sa iyo, naririnig mo na, but let me tell you the secret. Psalm chapter 37 verse 4. Sabi dito, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Okay? Alam mo, isang desire mo dito is yung lalaki sana na partner mo ngayon or darating pa lang, ay pang forever na. Ay yung mamahalin ka. Ay yung hindi ka lolokohin. You know, I am telling you, the word of the Lord is powerful, is true, and ako nang nagsasabi sa inyo, He will give that desire of your heart na makahanap ng partner na mamahalin ka. Na mag-i-stay yung partner mo ngayon na forever. He will give that. But, meron siyang binigay na condition. Delight thyself unto the Lord. Ilapit mo sa akin lang lahat. Lumapit ka sa akin ang lahat. Alam mo, ito ang sakit minsan ng karamihan ng babae. Kasi you're too afraid na iiwan kayo anytime. Kaya, dahil sa takot na yan, ay gumagawa kayo ng sarili nyong way para lang mabind siya, para lang maitali siya. Like, magiging detective na kayo, police, investigador, nagiging clingy kayo, nagiging needy kayo, nagiging controlling na kayo because you don't want, natatakot kayo na baka paglabas niya is that meron siyang makita, meron siyang maispatan, mapunta na siya sa iba. Nakarely ka sa iyong kakayahan kapag ganyang kakaibigan. You know, in the Proverbs chapter 3, I think, verse 5 or 6, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. And in all your ways of acknowledge Him, He shall direct your path. So, yung relasyon niyo dapat, hindi yan nakarely sa'yo. I-rely mo sa Kanya. Hanapin mo Kanyang presensya at ibigay mo sa Kanya. Sabi mo, Lord, Ikaw na po ang bahala sa relasyon namin. Don't pray, ha? Don't pray na sabihin mo na, Lord, sana forever na siya sa akin. Sana mag-stay na siya forever sa akin. Kasi what if nag-stay siya forever pero sobrang toxic? Huh? Okay. Ang ipag-pray mo, kung hindi pa siya na-save, kung hindi pa siya lumapit kay Lord, ang pag-pray mo, Lord, send someone kung saan makikinig siya. Kung saan, yun yung way niya para mas makikalala ka. Yun yung way niya para magbago siya. Lord, send someone where He can listen to. Okay? Yun yung prayer dapat. And if you trust the Lord, I'm telling you, yung worried mo, yung pagiging, yung natatakot na puso mo na anytime, I'm telling you, mawawala yan. Kasi once na nakarely ka sa Diyos na nakaalam ang future, when He is with you, then ano pang kinatatakutan mo? Mawala siya? Okay. Okay. Pag nawala siya, I'm telling you, meron siyang ibibigay na mas better, na mas better, na mas better sa lalaking nang iwan sa'yo. So, learn to delight yourself unto the Lord. It means seek in His presence, seek His word, and pray that your partner, kung asawa mo man siya ngayon, is that mapalapit sa Kanya. Kasi anyone who fears the Lord, I'm telling you,
napakababa yung chances na magloko sila sa kanilang partner. The real ones, hindi ko sinasabing Christians. Kasi a lot of Christian, even pastor, even priest, ay nakukuha pa rin manlandi sa iba kahit may partner na sila. Even priest na hindi dapat. I'm telling you, dahil hindi naman talaga sila yung may takot sa Diyos. Discern. You need to pray for it. That Lord, give me the person. Or Lord, ipag-pray mo na. Sabi mo, Lord, bigyan mo siya ng takot sa'yo. Ang tunay na takot sa'yo. Alam mo ba kung bakit ang daming nangyayari na ganun? Na kahit even Christian, even pastor ay nakukuha pa din ng makipaglandian sa iba. Why? Because they don't fear the Lord. Fear, it doesn't mean na katakutan mo siya talaga. But fear, it means reverence. Reverence. Hinahangaan mo siya ng sobra. Tinitingala mo siya ng sobra. Nire-respeto mo siya ng sobra. You give honor sa kanya ng sobra. Kaya natatakot ka na magloko, natatakot ka na gumawa ng masama, ng mali. Kasi natatakot ka na masaktan siya. Natatakot ka na maiwan. Natatakot ka na mawala yung kanyang presensya sa'yo. That is the real meaning of fear of the Lord. Pero bago mo siya pag-pray na, Lord, bigyan siya ng takot sa'yo, pag-pray mo din ang sarili mo. Lord, help me in this battle. Help me, Lord. And I believe if you delight yourself unto the Lord, He will give the desire of your heart. Okay? That's it for today's video. Maraming salamat. And I know that God will give the desire of your heart. God bless. Bye.